Ngayong araw mga guys, eto na nga pala yung quarterfinals knockout game ng mahal kong Binangonan versus Angono. Sobrang dami nga din pala na nag-aabang na tong laban na to dahil maglalaro nga ngayon dito sa Angono ang MVP ng palarong pambansa na si Direk Duterte. Kaya tuwan-tuwa yung mga manonood, akala ata i-score to ng 50 points ngayong quarterfinals. Pero hindi lang nila alam na grabe yung paghahanda na ginawa ng mahal kong Binangonan para manalo lang sa laban na to. Halos 1 week nga sila na walang pahinga, puro ensayo lang kasi gusto daw nila manalo. Pag gusto mo manalo, kailangan mo magsakripisyo. Dahil sabi nga ni Coach J Motovlog, wag mong dayain yung proseso para hindi ka dayain ng resulta. Sabay bigla na nga dumating dyan si Boss Ian at si Vice Mayor Boss Russell para suportahan ng mga player ng mahal kong Binangonan. Kaya kung wala kayong ginagawa ay samahan nyo muna kami dito sa aming trip. Let's go! So, ayun po kakadating nga lang din namin dito sa NRS Center, Antipolo. Kaya pagdating namin dito ay nag-asikaso kagad sila at dumiretso na kagad kami sa may locker room. Kaya magsasalita daw muna dyan si Coach J at si Daddy Beans. Kaso, kunin nyo tayo, tsaka tipin sa kaso tayo ngayon. Kung dyan natin, basahin nyo na. Okay? Okay, papunta pa lang si Bas. Sige mo na. Pagka-open, Bas. Ganito, lahat ng hits natin, lagi kayo nakaganon. At habang nagtuturo dyan si Coach J kung paano ba yung depensang aso, ay bigla na nga dumating dyan sila Boss Ian at si Boss Russell. Magkita pa ang utak, wala tayong masikatan, lumalaro tayo para sa Binangonan, para sa rin. Masarap kayo, bago maglaro. You have nothing to fear. Wala kayo dapat katakutan. Kaya narinig sa isip ko, wala kayo dapat katakutan. Kaso lang biglang nagsama si Coach Babayaw ng Pokemon. Aray ko po. At nandito nga din pala si Jordan Banayad para suportahan ang mahal kong Binangonan. At syempre nandito din ang That's My Bay ng Kalinawan, si Jay Acor saka si Omay Bibim. At nandito nga din pala sila Luca Jim at sila Kuya Jarbok saka si Kuya Biel. Kaya nagpray muna sila dito bago sila sumalang sa laban mamaya. At habang iniintay nga nila matapos yung susundan nila ay tamang waiting lang sila dito. Ayun ang angas para mga PBA. Kaya nagpicture muna dyan yung ating mga coach para meron daw silang pa My Day. Kaso lang yung Pokemon ni Coach Babayaw dumidikit kay Bepe. Gusto na din ata maging photographer ng Binangonan, dating basher ni Coach J. Kaya tinawag na nga dyan yung first 5 na magkabila ang team. At kakasimula pa lang pinakitaan kagad ako ni Prime Didik ng kanyang mga tinatagong galaw, may kasama pang foul and 1. Kaya tuwan-tuwa sa kanya yung mga kakampi niya. At si Idol Nikki naman, bansarap ng pwesto sa ilalim ng ring, parang VIP. Kaya pinakitaan kagad ako dyan ni Bayaw ng isang super layup, panis yung bantay. Pero bumawi din naman kagad dyan ng flow lit ng Angono ng isang step back jumper. Basic lang yung mga galawan. Kaso lang ginawa silang mga cones ni Prime Didik sabay kinaliwa pa. Magaling talaga mga liwa si Prime Didik pero hindi niya ako kasama dun. Kaya agawan sa bola nakuha ni Miggy Boy, tinira na sa 3 joints, ilista mo na yun. At dito nagbabantayan na nga si Cedric Sabayo at si Jesse Sabalsa. Kaya pinakitaan kagad siya ni Prime Didik ng isang quality na pasa. Grabe naman yun, nailusot mo pa yun. Pero sumagot din naman kagad dyan si Wesley Casio sa kabila ng isang 3 joints, ilista mo na yun, papang. At dito ginamit na nga ang MVP ng palarong pambansa, kaya nagsisigawan dyan yung mga tao. At saktong-sakto naman yung pagkakapasok ni Duterte dahil naghahanap nga ng asintahan ng MVP ng Binangonan. At hindi pa nga tapos dyan si Kondisyon, nagpakawala pa ng isang 3 joints, ilista mo na yun, papang. At dito humihingi na nga ng bola si Duterte, kaso lang tatlo-tatlo yung bumabantay sa kanya. Paano ka nga naman makakatira niyan pag tatlo-tatlo yung bumabantay sa'yo? Kasi 5v5 naman ang basketball, hindi naman niya 1v5. At dito nakatanggap ulit ng bola si Duterte, sabay tinarakan pa ng siko si Kurt Au-Au at nilamon lang na parang yung burger. Pero sumagot naman kagad dyan si Cap Robin Padilla ng isang 3 joints, ilista mo na din yun, papangs. At teka lang, mamaya na ulit ako magbo-voice over, sumasakit na yung ulo ko. Napuyat kasi ako kagabi, kaka-edit, kaya time out muna ako.
kaso lang pagkatapos makaback-to-back 3 points ni Kondisyon ay bigla pa nga siyang tinamaan sa tuhod. Kaya kinakabahan na nga dyan yung mommy at daddy niya. Pero buti na lang wala masama nangyari sa kanya. Kaya napatake over mode muna dyan si Prime Didik at lumay up na parang si Superman. At syempre naghahapit na din ngayon si Daddy. Wala daw munang petiks. At dito nga ay nakabalik na si Kondisyon. Biglang lumilipad. Grabe naman yun. Tinamaan kasi kanina yung tuhod niya. Buti wala masama nangyari. Kaya pagbalik niya dito ay nilamon pa niya yung depensa ni Duterte. Talagang dinilaan pa sabay nilay-upan ng harap-harapan. Dalawang MVP nagsalpukan sa ere. Pero hindi pa nga tapos dyan si Kondisyon. Lumay up na naman ng harap-harapan. May kasama pang foul and 1. Grabe nga yung salpukan nila sa ere. Para mga agila. At magkakaibigan nga din pala yung mga yan. Kaya grabe yung mga respeto nila sa isa't isa. Sabay nakaagaw pa si Kasdon. Sabay tumira ng pull-up jumper. Kaya tuwan-tuwa sa kanya si Daddy Oma. Talagang napapakagat labi pa. Sabay suntok sa ere. Kaya third quarter na at naka-lay up kagad si Wesley Casio. Sabay iniwanan sila lahat dito ni Jesse sa balsa at kinaliwa pa. Napakatibay din talaga nitong idol ko na to. Kahit siya yung pinakamaliit dito, siya naman daw yung pinakamalaking puso. Kaya nakuha na ni Kondisyon ng bola. Dinaradirat yun na sa basket, ginawang mga cones yung kalaban. Iba talaga kapag preparado. At hindi pa nga tapos dyan ang mahal kong binangonan sa napakagandang run na ginagawa nila. Sabay naka-lay up pa si Prime Didik. Kaya third quarter pa lang ay inubos na ng Angono yung timeout nila. Dahil lumolobo na nga dyan ang kalamangan ng mahal kong binangonan. Kaya na kay Kyrie Ashford, binigay kay Prime Didik, tinira sa 3 joints, ilista mo na din yun, papang! At dito na nga nagsimula na makipagpalitan ng muka ang binangonan, binalayan king na si Kurt Au-Au. Ayan nga pala ang Dennis Rodman ng binangonan. Dahil grabe nga yung depensa dyan na pinapakita niya para ma-stop lang niya si Duterte. Kaya si Duterte hindi na bumababa, hindi kasi napapasahan ng bula. Isipin mo, hindi ka na napapasahan ng bula, tapos ganito pa yung bumabantay sa'yo. Talaga mabubwisit ka na lang. Pagkatapos ka depensahan, bigla ka pang i-scorean ng easy layup. Sabay tinirahan pa sila dito ni Kyrie Ashford ng Barangay Bilibiran ng isang 3 joints. Ilista mo na yun, parang. At labanan nga din pala to ng mga batang head coach. Sino kaya sa dalawang head coach natin na makakakuha ng ticket papunta ng semifinals? Dahil nagiintay na nga sa kanila ang Montalban. Kaya nangangalabaw na dyan sa ilalim si Duterte. Kaso lang grabe yung ball movement na pinapakita dito ng mahal kong binangonan. Napakaganda ng pasahan nila. Sabay lelayapan lang sila ni Daddy ng harap-harapan. At dito tumatawag na naman ng play ang mahal kong binangonan. Iba talaga ang teamwork pag merong sistema. Ayun no, ikot lang ng ikot ng bola hanggang sa may nakita na open sa ilalim. Easy 2 points yun. Masarap talaga manood ng basketball pag gumagana yung ball movement. Pero sabi dyan ni Kondisyon, anong ball movement? Dedere-diretso ko na to sa basket. Kaya patuloy na nga na lumolobo dyan yung kalamangan ng mahal kong binangonan. Sabay nakashoot pa sa ilalim si Kurt Au-Au. Pero sabi dyan ni Idol Sai, palay up muna ako ng isa para meron akong pang my day. Kaso lang pagbalik dito ng bola sa mahal kong binangonan ay bigla na nga silang tinirahan ni Daddy. Lumaki bounce pa. Kaya meron pang oras ay nag-uuwian na kagad yung ating mga manonood. Kasi 20 na nga dyan yung lamang na mahal kong binangonan. Kaya sabi ni Coach J, wala, katay na to, katay. At nakita ko pa nga dyan si Germany kumakaway. Anong ginagawa mo dyan ha? Kaya sa huli, panalo na nga dyan ang mahal kong binangonan at sila na nga ang makakakuha ng ticket papunta na semifinals. Kaya congrats sa magkabilaan team sa napakagandang laban na pinakita nyo. Pero ganun naman talaga ang basketball. May nananalo at may natatalo. Kaya bawat laban ay kailangan talagang paghandaan. At mandami nga din nagpapapicture dyan sa MVP ng palarong pambansa. Pero may mga nagpapapicture din naman dyan sa MVP ng binangonan. Ayun no, nangahampas pa nga ng photographer yung magpapapicture. Pero ito talaga ang MVP para sa akin, si Coach J Motovlog. Dahil grabe nga yung sakripisyo nito sa team binangonan para lang manalo. Kaya saludo din ako sa lahat ng coaching staff na mahal kong binangonan kasi grabe nila i-kondisyon yung mga player. Kaya talo daw muna si Boss Eugene kay Konsihal Linggit. Kaya pagkatapos nun ay umuwi na nga din kami. Kasi anong oras na, hating gabi na. Baka hinahanap na ako ng magulang ko. At nandito nga din pala sila Ma'am Dimple. Naiwanan pa yung helmet. Kasama nga din niya si Tito Dada. Kaso lang nawala si Tito Dada, hindi ko na nakita. Kaya sumakay na nga din kami sa Binangonan Mega Mall para makauwi na kami sa Binangonan. At si Mr. Petix naman hindi na sumabay sa amin kasi may laro pa nga sila sa Summer League ng Kalumpang. Kaya paalam, NRS Center, Antipolo. Marami ka na naman pinapaldo. Kaya pagkatapos nun ay dumiretso na nga kagad kami dito, kala Boss Ian, dahil dito nga kami kakain. Kaya pagkatapos namin kumain dyan ay nagpa-picture muna yung ating mga sponsor sa mga player na mahal kong binangonan.
Binangonan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sponsor ng Mahal Kong Binangonan. At syempre thank you din po pala kala Mayora at kala Boss Boyet at kala Boss Ryan. At syempre kay Boss Ian at sa ating Vice Mayor na si Boss Russell. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa mga player ng Mahal Kong Binangonan. Kaya back to work na ulit sila dahil mabigat pa nga yung makakalaban nila sa semifinals Montalban. Kaya yun lang mga guys, maraming salamat nga po pala sa walang sawang pagsuporta at sa palaging panonood. I-follow nyo na si Ninin Vlogs para sa mga susunod pang vlogs. Mag-ingat po kayo palagi. Bye bye yo!